Sinabi ko sa mga gwardiya na hindi ka maganda ang pakiramdam at bukas na tayo alis papuntang kabisera. Ang bagay na iyon, siguradong nasa kwarto ng pinuno ng Black Cloud Village. Ngayong gabi, basta makuha ko lang ang bagay na iyon. Maiiwasan ko na ang trahedya ng pagkamatay ng buong pamilya sa nakaraang buhay. Si General Zhong Chanji ng Northern Garrison ay nagtaksil sa bansa. Alam niyang mabigat ang kasalanan niya, kaya sinunog niya ang kanyang mansyon at nagpakamatay. Pinagpala ako ng langit at binigyan ng pangalawang buhay. At nakilala ko pa ang aking guro. Hindi lang niya ginamot ang mahinang kalusugan ko mula pagkabata. Natuto pa ako ng martial arts. Sa buhay na ito, hindi na ako ang mahinat. Sakitin na anak ng general. Hahanapin ko ang mga nagpasinungaling sa aming pamilya at papatayin ko sila. Ito ang kwarto ng dalong pinuno ng Black Cloud Village. Sa nakaraang buhay, dito nakita ng pamahalaan ang mga sulat ng aking ama sa Black Cloud Village. Pinagbintangan siyang nag-recruit ng sundalo at nagtaksil sa bansa. Dahil dito, namatay ang buong pamilya namin. Kung makuha ko lang ang sulat na iyon ngayon, may iwasan ang pagbagsak ng aming pamilya. Magandang dilag, papus ko na ang ipinagawa sa akin ng amo. Ito ay pampagana na gawa ng aking guro o aking hari. Kapag naamoy ito ng lalaki, hindi niya mapipigilan ang sarili. Ang bilis mo naman. Pero walang epekto sa babae. Dadalhin kita sa magandang lugar. Para tayo y magsaya. Nahanap ko na. Basta hindi mapunta sa pamahalaan ang sulat na ito. Ligtas na ang buhay ng aking mga magulang at kapatid. Hindi masasayang ang pangalawang buhay na ibinigay sa akin. Sino ka? Bakit ka nandito? Kung sasabihin kong nawala ako, maniniwala ka ba? Nagsasabi ka ba na nakasuot ng damit panggabi at nawala sa Black Cloud Village? Sabihin mo nga kung sino ka talaga at ano ang balak mo. Buisit, hindi mukhang tulisan ng Black Cloud Village ang taong ito. Sino ba talaga siya? Ang kanyang kondisyon. Hindi ako pinabayaan ng langit na apektuhan din siya ng pampagana. Kung ganon, sasamantalahin ko na lang. Ang init. Malamig na ba ngayon? Punyemang lalaki. Walang awa sa babae. Ang init. Esther, ang init. Tumahimik ka. Mainit ba? Gusto mo bang palamigin kita? Mali. Wala kang gamot na Chino. Huli na. Ang hairpin na ito ay may pahid ng malambot na lason, na kayang magpawala ng malay sa isang iglap. Bakit hindi pa siya nahihimatay? May pumasak. Mabilis, galing sa bahay ng puno ng tulisan. Ang lalaking ito may reserba pala. Muntik na akong mahuli. Buti na lang na ilabas ko rin ito. Tit for tat, hinawakan mo ang lig ko. May handa rin akong regalo para sa iyo.
Sino ang hayop na ito na nanggugulo sa plano ko? Prinsipe. Alay. Kumusta ang prinsip? Walang panganib sa buhay ng prinsip, pero ang hairpin ay may pampatulog. Kaya hindi nagigising ang prinsip pagkatapos ng epekto ng gamot. Siya ay gigising. Mabuti naman. Pero, kakaiba, nang suriin ko ang pulso. May tanda ang prinsipe ng pagkalango sa pampagana. Ito. Pampagana, gumamit ng hairpin, dapat babae. Babae, pampagana, hindi maayos ang dami. Talaga bang nagpugot ng tulisan ang prinsip? Kasalanan ko ang pagkakasugat ng prinsip. Ang babaeng yon, nahuli na ba? Baka may utang na puso ang prinsip at naisahan. Bese sa bakas, patungo siya sa likod ng bundok. Pero, umulan ng malakas sa hating gabi. Walang nahanap na bakas. Pero, ito ang hairpin na hawak mo noon. Maliit ang tingin ko sa kanya, sabihin mo ang nalaman nyo. Kahapon, nang magbigay ka ng senyas, agad kaming pumasok. At nakita namin. Nakita? Anong nakita? Hindi maayos ang damit, kita ang balat, namumula ang mukha. Hindi nasisiyahan. Ang init. Ang tinatanong ko, may nahanap ba kayo sa Black Cloud Village? Meron, buong gabi kaming naghana. Sa Black Cloud Village, nakakita kami ng dose-dosenang kahon ng ginto at alahas. Ang halaga ay hindi bababa sa 1,000,000. Tumayo ka. Hey! Si Wang Dalong. May kakaiba ba? O, tulad ng hula ng prinsep. Ang Wang Dalong ay talagang may kakaiba. Noong una naming siya hulihin, hindi siya natakot. Sa halip, ginabayan niya kami na maghanap sa kanyang bahay. Pero nahanap namin sa kanyang bahay isang lihim na compartment, ngunit walang laman. Sa halip, siya ay nagpakita ng pagkabalisa. Ayon sa aming mga naunang clue, ang Wang Dalong ay dapat na may kasabwat sa loob ng palasyo. Kung gayon, dapat siyang matakot na madiskubre. Bakit niya kami ginabayan na maghana? Kung may nahanap na ebidensya, siguradong patay siya. Buong gabi namin siyang tinanong, pero wala siyang sinabi. Ang gusto ni Wang Dalong na mahanap namin. Naunang kinuha ng iba, kaya siya nagpanik. Ano iyong? Tanungin mo. Ang may-ari ng hairpin na ito. Amo, maayos ba ang paglalakbay mo, amo? Medyo maayos. Ikaw, may nakapansin ba sa iyo? Nasa loob lang ako ng kwarto, hindi lumabas. Ang pagkain ay ipinasok lang. Akala ng lahat tulog ka pa. Amo, nazugatan ka. Ang init. Malamig na ba ngayon? Maliit lang na sugat, takpan ng buhok. Tapos takpan ng ibang bagay, okay na. Ang lalaking iyon kagabi ay tiyak na hindi ordinaryo. Kailangan pa ring maging mainat. Pero sa labas, mahina at may sakit na anak ako ng general. Hindi ako maiisip na konektado sa babaeng magnanakaw. Sayang, hindi ko nakita ang tunay na mukha ng babaeng yon. Imbestigahan ng tao at hairpin sa larawan. I-report agad ang anumang update. Opo. Ang tao sa laawan. Hindi kaya ang babaeng nang insulto sa prinsip? Sa mata pa lang, maganda na, prinsip. Totoo lang, hindi ka naman lugi. Kung ayaw mo ng dila mo, pwedeng putulin.
Hindi na ako magsasalita ng walang basehan. Sige, huwag nang ipaalam ito. Ito. Ako mismo ang mag-imbestiga. Nakabawi na ba ang dalagita? Aalis na ba tayo pabalik sa kabisera ngayon? Naku, ang ganda naman ng dalagita. Parang may karamdaman lang. Okay na ako. Ong dating. Halatang hindi ordinaryong pamilya, pwede na tayong umalis ngayon. Mahina talaga ang katawan ng dalagita. Tara na. Hindi mo ba nakita ang plaka sa karwahe? Iyon ay sa pamilya ng General ng Hilaga. Ito siguro ang pinabalik na dalagita ng pamilya ng General. Naku, balita ko, ang dalaga ng pamilya ng General ng Hilaga ay bihasa sa parehong sining at armas. Isa siya sa pinakamaganda at pinakamatalino sa kabisera. Pero ito, parang hindi marunong ng martial arts. Ang sinasabi mo ay ang pangalawang anak na hindi tunay na anak. Ito ang tunay na panganay na anak ng Rina ng General. Noong buntis pa ang Rina ng General, sumama pa rin siya sa General ng Hilaga sa digmaan. Kaya nung ipinanganak ang bata, mahina ang pangangatawan. Hindi niya kaya ang malamig na klima ng kabisera. Kaya ipinadala siya sa lola niya sa Sioux City para magpagaling. Ngayong magdedebut na at mag-asawa, pinabalik na siya. Naku, kaya pala. Ate, labi ka ulit ayo. Ano kayang sinusuportahan mo tak? Okay na, okay, AKO. 8 Bilis Terra Na. Kung hindi lang kayo nag-overreact, kahapon ko pa sinundo si Ete. 8. Pagid Kabiye? Hindi. Terra na 8, Terra na. 8. Bakit ka yumiyak? Mismo ba akong sobra? Ang tagal kitang hindi nakita, ate. Miss na miss kita. Alam ko na, ako ang pinakamiss mo, Ete, kahit si nanay at tatay hindi ganun. Masakit. Konting sugat lang to, bukas okay na. Sa harap pa ni ate nagpapanggap. Ang sakit, Ete. Pinakatakot sa sakit na bata. Sa nakaraang buhay, kahit malapit ng mamatay, hindi ka umimik kahit isang beses. Sa buhay na ito, ipagtatanggol kita ng maayos, ate. Opisyal ng pamahalaan, lumayo kayo sa daan. Hindi ba't ito yung lalaking tinusok ko kagabi? Bakit ngayon pa natin siya nakita pagpasok ng lungsod? Eh yun. Alam mo ba kung sino ang mga nasa labas? Iyon si Prinsepe Jingy Heng ng Jin. At kasalukuyang hepe ng King yung guard. May urgent siguro sila. Kailangan nating magbigay daan. Prinsipe ng Jin pala. Hindi ko alam kung nakilala ako. Yung babae kanina. Ang mga gwardyang asul ay may utos na hulihin ang mga takas, pakisuyo sa mga nasa loob ng karwahe. Bumaba at sumailalim sa inspeksyon. Ang hirap talaga ng lalaking ito, isang tingin lang ba? Nahalata na niya. Ete, umupo ka lang, bababa ako para tingnan. Commander, kami lang Ete ko ang nasa karwahe. Walang takas, mahina ang katawan ng Ete ko at natatakot sa lamig, hindi siya makakababa. Pakiusap, bigyan ninyo kami ng konsiderasyon. Hindi ako nagpapakita ng paboritismo sa paglilitis. Bumaba lang para sa inspeksyon, sandali lang. Ay ko. Hindi ba yung karwahe yan ng pamilya ng General ng Hilaga? Ang General ng Hilaga ay nagtanggol sa hangganan, puno ng tagumpay. Paano magkakaroon ng takas ang kanyang pamilya? Ayun, halika tulungan mo akong bumaba. Nagkakamali ba ako? Iba ito sa babaeng magnanakaw nung gabi. 8 dahan. Hindi. Mga mata. Magkamukha ang kanyang mga mata. Tumingala ka. Commander, pakiusap, magsalita ng may respeto, ang Ete ko ay hindi isang bilanggo na maaari mong pagtanungin ng basta-basta. Hindi ka makatingala, dalaga. May konsensya ka ba? Ayun.
paalisin mo ang mga tao. Commander, tingnan mong mabuti ang ate ko ba? Ay, kamukha ng takas na sinasabi mo. Pareho ang hugis ng mga mata, pero ang babaeng magnanakaw ay may masigla at tuso ng tingin. Ang binibining zong na ito. Maganda nga, pero walang kaluluwa. Commander, nakita mo na ba ng mabuti? Kung wala ng problema, pakiusap, hayaan mo kaming makadaan. Nasugatan ko sa leg ang babaeng magnanakaw. Dito sa kwelyo. Buksan. Baguhan lang ako sa kabisera. Hindi ko alam kung saan ako nagkamali sa Commander. Nakailangan mong sirain ang aking reputasyon. Commander, huwag mong abusuhin ang iyong kapangyarihan. Ang ete ko ay mahina ang katawan, paano siya magiging takas? Kung patuloy kang makikipagtalo, kahit sa harap ng emperador, hihingi kami ng katarusan mula sa aming pamilya ng general. Ayun, huwag kang bastos. Ang Commander ay sumusunod lang sa tungkulin kung malaman ito ng ama. Pupurihin lang niya ang Commander sa pagiging patas. Kasalanan ko ang hina ng katawan ko. Si General Jong, ilang dekada nang naglilingkod sa hangganan. Puno ng sakripisyo at tagumpay. Anak ito ng isang bayani. Paano niyo siya matatrato ng ganito? Kahit na si Prince Jin, hindi dapat mang-api ng ganito. Young Master, anak ito NG Northern Frontier Great General. Babalik ang Great General para mag-ulat. Hindi dapat tayo magpakita ng labis. Payagan silang dumaan. Pasensya na sa abala, babawi ako sa inyo sa inyong tahanan. Pamilyar ang amoy ng mga green bamboo na ito. Buti na lang hindi ako nahuli. 8. Nadakot Kabiase Anakin I Prince Jean? Huwag kang matakot, ete. Kahit nakamag-anak siya ng hari. Hindi naman tayo basta-basta sa Northern Frontier Great General Residence. Protektahan ka namin. Esan, sa buhay na ito, ako na ang magpoprotekta sa inyo. Shuanger, malapit nang umuwi ang iyong Ed. Bakit ka nakazim-anggot? Baka magalit ang iyong ama. Kasalanan mo ito. Kaya ganyan ang tingin sa atin dito sa bahay. Ay naku. Ito ba? Oo. UER. Ama, ina. UER. Tumakbo ka. Yuir, halika, tingnan ka ng iyong ina. Ang lamig ng mga kamay mo, parang Jedi hairpin na. Naku, kawawa ang ating Yuir, ang sama ng panahon. Ano naman kung siya ang panganay? Laging may sakit, hindi mukhang anak ng isang general. Ako lang. Ako lang ang karapat-dapat maging anak ng Northern Frontier Great General. Noong nangyari ang trahedya, wala silang dalawa ng ina niya. Hindi ko alam kung patay na o tumakas, o baka naman. Tara na sa loob, may sinigang ang iyong ina para sa iyo. 3 oras niyang niluto yan. Tara na. Dahan-dahan. Schwanger, umuwi na tayo. Bakit? Bakit siya ang paborito ng ama? Hindi naman siya katulad ko. Montag siyang. Puntahan mo ang third prince. Sabihin mong bukas ako pupunta sa hot spring sa labas ng lungsod. Opo. AMA, malalaman Montag rin. Kung sino talaga ang karapat-dapat sa pagmamahal mo. Julie, tumayo ka muna sa labas. Yuir, ano yon? Ama, tingnan mo ito. Pero, ito ay isang paninirang puri. Ilang dekada na akong naglilingkod sa hangganan. Galit na galit ako sa taksil na liyaw. Paano ako makikipagsabuatan sa kanya? Pakikipagtulungan sa kaaway at pagtataksil sa bansa? Sino ang sumulat nito? Sino ang gustong sirain ako? Kapag nabasa ng aking mga magulang ang liham na ito, malamang ay mahulaan na nila.
Sa liham, ginamit ang pangalan ng aking ama para makipag-ugnayan sa Black Cloud Mountain. Nag-recruit ng mga sundalo ng palihim at nagtago ng mga armas habang papunta sa timog. At sa tamang panahon, makikipagsabuatan sa Liao para salakayin ang ating Jing Kingdom. Kalokohan. Isang maliit na Black Cloud Mountain lang. Anong magagawa nila? Kahit na ako, si Zhong Tianji ay maghihimagsik. Hindi ako makikipagtulungan sa mga walang kwentang tao. Malamang alam na rin ng aking ama ang nangyari sa Black Cloud Mountain noong nakaraang araw. Kung mahahanap ang liham na ito sa publiko, ano sa palagay mo ang mangyayari? Isang kasalanan na nagdudulot ng kamatayan sa buong angkan. Pakikipagtulungan sa kaaway at pagtataksil sa bansa. Ito ay isang plano para patayin ang buong pamilya natin sa General's Mansion. Ang buhay ng buong pamilya natin. Ang mga walang basehang paratang na ito ay hindi paniniwalaan ng emperador. Ngunit ang selyo dito. Mukhang tunay na ang iyong personal na selyo. Ito, talagang ang aking personal na selyo ito. Ang aking personal na selyo ay palaging nasa aking silid-aklatan. At may mga gwardiya palagi. Paano nakapasok ang taong ito nang hindi namamalayan? Nakapasok ng walang nakakaalam sa silid-aklatan? Ama, malamang may traidor sa loob ng mansion. Ang taong kayang magplano ng ganito laban sa General's Mansion. Malamang ay isa sa mga opisyal sa korte mula sa nakaraang administrasyon. Ang asawa ko ang pinakaangkop na mag-imbestiga tungkol dito. Tungkol sa traidor sa loob ng mansyon. Ako ang bahala. Nasa dilim ang kaaway, tayo ay nasa liwanag. Hindi tayo dapat magpadalos-dalos. Paglabas natin dito, dapat tayong magkunwaring walang alam at magpatuloy sa normal na buhay. Yuner, nasugatan ang iyong binti. Sa mga susunod na araw, manatili ka na lang sa paalan at mag-aral ng mabuti. Huwag ka muna lumabas sa bahay. OPO. Asawa, mukhang nalantad na ang tunay na pagkatao ni Yuner. Lahat tayo ay binabantayan. Mukhang alam na ng taong nasa likod nito na si Yuner ay talagang ang yumaong ika-4 na prinsip ng Rina. Kung hindi dahil kay Master Minju noong mga panahong iyon, na nagsabing si Yuner ay may masamang kapalaran at mamamatay ng maaga kung mananatili sa palasyo. Bakit pa siya ipapadala ng Rina sa amin para alagaan? Ngayon, malubha na ang emperador, ngunit wala pa ring itinatag na tagapagmana. Ang gustong pumatay kay Yuner, malamang ay isa sa mga prinsip. Amo, si Zhong Lengshuang ay lihim na. Lumabas ng lungsod para makipagkita sa ikatlong prinsep. Malapit ang kanilang pag-ugali. Ang ikatlong prinsep, bilang anak ni Concubine yan, ay kasalukuyang pinakamaimprewensya at marami ang naghihinala. Malapit na siyang ay deklara bilang prinsip ng korona. At ang pamilya ni Concubine yan, ang kanselor yan, ay may malawak na kapangyarihan sa korteng imperial. At lagi silang nag-away sa politika ng general, palaging magkalaban. Ang taong nasa likod nito ay ang ikatlong prinsep. Ang taksil sa loob ng mansyon. Si Zhong Lingshu ang kaya. Si Auntie Lin. Wala namang kakaiba kay Auntie Lin, palagi siyang tahimik sa loob ng mansyon. Nagbuburda lang siya sa kanyang kwarto. Patuloy mong bantayan si Auntie Lin at ang kanyang anak na babae. Sabihin mo agad sa akin kung may anumang kakaiba. Nga pala, pwede mo ba akong tulungan na maghanda ng kaunti? Laxative. Master, bakit mo kailangan ng laxative? Siyempre, para sa give and take. May isang tao na humiya sa akin kaninang umaga. Ito ang kwelyo. Buksan. Siyempre, dapat kong gantihan ang panghihiya na iyon. Prince, mag-ingat ka sa laming. Huwag, tiyak na may nagmumura sa akin sa likod ko. Kumusta ang intervensyon? Ayaw pa ring magsalita ng pinuno, pero nahuli ng mga tauhan natin. Ang kanilang pangalawang pinuno, hindi pa gaanong ginagamitan ng torture, ay umamin na siya sa lahat. Sinabi niyang narinig niya ang pinuno na nag-usap sa isang misteryosong tao na magtatangka na ipahamak ang Northern Frontier General bilang taksil, kaya't natakot siya at agad na tumakas pababa ng bundok. Interesante. Mukhang ang babaeng magnanakaw kagabi ay para kumuha ng ebidensya ng kasalanan. Kaya ang kanyang pagkakakilanlan ay malamang na may koneksyon sa Northern Frontier General's Mansion. Magpadala ng mga tao para bantayan ang General's Mansion. Lalo na si Miss Zhong. Hindi kaya. Dahil nakita mo ang itsura ni Miss Chong kaninang umaga, ay nagkagusto ka na sa kanya? Kaya, yung babae sa laawan, hindi ko na kailangang hulihin? Umalis ka sa harap ko. Opo. Isang araw, mamamatay ako sa katangahan ng taong ito. Tulungan kitang linisin ang iyong bituka.
Prince, naghanda ang Princess Mother ng chicken soup para sa'yo. Inilagay ko na sa iyong kwarto. Sige, alam ko na. Nainam na makinig ng mga balita. Prince. May grupo ng mga asasin na sumugod para patayin si Zhao Shuang. Mukhang totoo ang sinabi niya. Ayaw ng taong nasa likod na. Nahayag ang pagbabalangkas laban sa Henel ng Hilagang Bayan. Kaya't nais nilang patayin ang mga saksi. Oo. Bukod pa, sa kaliwang braso ng mga mandirigmang ito, natagpuan ko ang kakaibang simbolong ito. Malamang ay marka ng pagkakakilanlan. Sayang, malayo kaya hindi malinaw. Nag-iwan ng marka sa mga mandirigma. Sinasabi mo bang sinadya nila ito? O tanga lang sila? Ito. Ang Zhao Zhuang na binanggit nila ay dapat nasusi upang patunayang inosente ang general. Una, imbestigahan natin at bantayan si Zhao Zhuang. At ang simbolo sa mga mandirigma, kahit hindi ito personal na marka ng nasa likod. Kung ipinakita nila ito, sundan natin ang simbolong ito. Tiyak na may makikita tayong ebidensya. Gino. Ang sopas, baka gusto ninyong inumin habang mainit. Muntik ko nang makalimutan ito. Uminom ka ng marami para madalas kang pumunta sa banyo. Sakto para makita ko ang itsura ng simbolo. Laging sobrang init ng luto ni Inay, hintayin muna natin. Handa ba malinaw? Handa na. Lumabas na kayo. Opo. Hindi pwedeng tingnan, nakakalibog, dapat kong tingnan agad ang simbolo. Sino ang nandyan? Bastos, may dala pang patalim habang naliligo. Mas malala ang humihingi ng tawad sa nanghiram ng pera. Tingnan ko ang mukha mo. Gusto na naman niyang manyakin ako. Amo, nazugatan ka. Bakit basa ka pa? Okay lang. Mamaya iguguhit ko ang simbolo, imbestigahan mo. Sige. Amo, ipatawag ko ang doktor. Huwag. May nagmamatsyag sa akin. Huwag ipaalam na nasugatan ako. Magpalit muna tayo ng damit. Ihanda ang tubig, maliligo ako. Pero hindi dapat maligo ngayon dahil sa sugat. Okay lang, yung lalaking iyon, binasa pa ako. Dapat mas malakas ang sipa ko, Defi. Pero malamang nagkakagulo na ang Jin Manor. Bilis, tignan natin kung ano ang nangyayari kay Gino. Nalason na naman ng pampagana. Sino ba ang may lakas ng loob na saktan ang prinsip? Grabe naman. Sabihin mo. Sabihin mo lang. Kaya bang gamutin? Prinsip, pwede ko bang tingnan ang sugat mo? Huwag mong itago ang sakit. Lumapit ka. Buti na lang hindi nasaktan ang mahalagang parte. Lagyan mo lang ng gamot. Magpahinga ka ng ilang araw, okay na yan. Dito mahina. Kailangan mong ingatan ang sarili mo. Kailangan mong pigilan. Pigilan ng ano? Wala naman akong ginawa. Putang inang babaeng magnanakaw. Ginamit pa ang ganitong mababang paraan. Imbestigahan ang bahay ni General Zenlei. Lahat ng pumasok at lumabas ngayong gabi.
Isa-isahin. Lalo na si Miss Zong. Sige. Teka. Kunin mo yung sopas na manok. Hindi ko inumin mamaya. Magsasabi na naman si nanay. Sige. Sige na. Tawagin mo si Dr. Wei. Oo, sige. Dr. Wei, bilis. Mukhang nalason na naman ang prinsip. Ano ba ang sintomas? Pagkatapos uminom ng sopas, tuloy-tuloy ang pagtatay. Ginoo, nagising ka na. Ano ba nangyari? Kagabi, nilagnat ka at nawalan ng malay sa batya. Kaya tinawag ko ang doktor. Putang inang babae. Nilagyan pa ng pampatay. Walang hiya talaga. Kapag nahuli ko siya, gagawin kong pira-piraso. May kakaiba ba kay Miss Zong? Napatawag ba siya ng doktor? Prinsipe. Si Miss Jong, kasama ang mga katulong, pumunta sa Keyon Pavilion para bumili ng tela at alahas. Walang kakaiba. At hindi siya nagpatawag ng doktor. Walang kakaiba yan? Siya na mahina at hindi makalakad ng maayos lalabas pa sa ganitong panahon. Para lang sa damit at alahas. Ah, yun ba? May likod ba ang Keyon Pavilion? Lusa. Imbestigahan ko na. Tulad nga ng inaasahan mo, ang may-ari ng Keyon Pavilion ay nagsabi, noon, napakaraming tao sa tindahan, at ang harapang pinto ay puno ng tao. May isang babaeng nakadamit bilang katulong, na nagsabing kulang ang dala niyang pera, at nagmamadali siyang umuwi para kumuha ng pera. Kaya pinayagan niyang umalis muna sa likurang pinto. Hindi nagtagal, ang babaeng iyon ay bumalik kasama ng isa pang babaeng pareho ang suot. At nagsabing tutulungan niya itong magdala ng mga gamit pabalik sa bahay. Saan sila pumunta? Hindi ko alam, pero tiningnan ko ang mga klinika sa paligid. Kagabi, may isang babaeng doktor na tinawagan para magbigay ng konsultasyon. Maghanda ng ilang bagay at sabihin mo. Nagmamadali ako, binibining Zong. At personal akong dadalaw para humingi ng paumanhin. Opo. Amo, kahapon ay nagpanggap akong ikaw at pumunta sa Keyon Pavilion. Nagpadala ako ng tao mula sa likurang pinto ng Keyon Pavilion para kunin si Iyari. At hindi ito napansin ng mga nagbabantay sa labas. Mabuti naman. Binibini, hinihiling ng general na pumunta ka sa harapang bulwagan. May mahalagang bagay ba si Ama? Dumating ang prinsip ng Jin at nagsabing nais niyang humingi ng paumanhin sa iyo. Ang lalaking iyon talagang hindi mapakali. Sabihin mo kay Ama na pupunta na ako. Amo, tiyak na pinaghihinalaan ka ng prinsip ng Jin. Pwede bang hindi ka na lang pumunta? Siyempre, hindi. Kung hindi ako pupunta, lalo pa niya akong paghihinalaan. Kumusta? Ang ganda ng isang mahinang babae na nakakaawa. Ang daldal mo. Ama, prinsipe. Bilisan mo, upuan muna si Yuir, umupo muna. Pagod ka na ba, Yuir? Ang layo ng iyong bahay sa haapan. Bakit naglakad ka pa? Ano ang dahilan kung bakit ako tinawag ni Ama? Binibining Zong. Noon ay ako ang nagkamali, sana'y huwag mong isipin. Walang anuman, prinsipe. Kumusta na ang iyong mga sugat? Mayroon akong magandang gamot para sa sugat. Anong sugat? Nasugatan si Yuir? Ang lalaking iyon, malinaw na sinusubukan niya tayo. Anong sugat? Prinsipe, bakit mo nasabi iyon? Hindi ba? Noon, nakita ko ang isang babaeng doktor na pumasok sa bahay ng general. Naku! Zui, ikaw ba ang nagpatawag ng doktor? Opo, ako po. Hindi regular ang aking regla at natatakot akong pagtawanan. Kaya, Kumusta ka na ngayon? mas mabuti na, salamat sa pag-alala mo. Buti naman at okay ka, nagkamali ako. Ang galing mo talagang alam ang lahat tungkol sa bahay ng general. Kahit ako, hindi ko alam na nagpatawag ng doktor ang alila. Nag-abala ka pa. May isa pa. Ano ba talaga ang pakay niya sa pagpunta rito?
Noong araw na yon, may nakita akong hairpin. Baka sa'yo ito. Binibining Zong. Sa'yo ba ito? Hindi ko kilala ito. Yue ya. Paano naging? Yuil, huwag kang matakot. Anak, ano ang ibig sabihin mo? Kung peke man ito, ang galing mo talagang umarte. Pero yung babaeng magnanakaw nung gabing yon, hindi ba't magaling din umarte? Pasensya na kung natakot ka. Mali ang hinala ko. Ganitong kasangkapang nakamamatay. Paano magiging kay Binibining Zong? Ang gumagamit nito ay dapat mga tuso, hamak at walang hiya. Putangina mo, binabastos mo ako, hintayin mo. Ang Wangdalong ng Shizi Black Dragon Village. Sabi niya may kausap siyang nasa likod. Tumahimik ka. Uwi na tayo. Paalam. Parang hindi naman talaga siya nagsorry. Yue ya, may tinatago ka ba? S.A. akin? Ako, Putangina, yung laliking yun. Gusto yata ang anak ko, ang bastos. Walang pak-isa. Yuil, huwag kang mag-alala. Hindi ko hahayaang may mangyari sa iyo dahil sa kanya. ang malaking pagkakamali ay sobrang laki. Yung sinabi ng gwardiya kanina, yung kasabwat ni Wang Dalong. Hindi ba yun ang mastermind sa pag-frame sa bahay ng general? Zuyi, puntahan mo. Nahuli na. Nahuli na. Dalhin mo rito, ang dali palang mahuli ng babaeng magnanakaw. Alam ko na ang tunay mong pagkatao. Binibining Zong. Sino ka? Ava ninyo po, nagdadan lang ako. Wala po akong ginawa, pakiusap, imbestigahan ninyo. Zhao Yu. Narito ako. Ito ba ang nahuli mo? Bigla na lang siyang lumitaw sa pintuan ng bilangguan. Agad ko siyang hinuli, napakadali lang. Masyado kayong maingat, isang maliit na magnanakaw lang ito. Bakit pa kailangan ng daan-daang bantay? At kayo pa mismo ang nandito. Ako na lang ang sapat. Tama na. Tingnan mo kung nagbago ang mukha niya. Sige. Aray, ang sakit. Walang pagbabago sa mukha niya. Sabihin mo, sino ang nag-utos sa'yo? Isang lalaki na nagngangalang ni Jenchon. Natalo ako sa sugal, pinasuot niya sa akin ang gamit na ito. At tumunta rito, para mawala ang utang ko sa kanya. Ano? May panggalang ganyan ba? Ni Jenchon. Tangstern Montag, niloloko ka niya, tanga KPA rin. Gino. Parang niloloko tayo. Amo, ang galing NG plano ninyo. Galit na galit ang prinsip ng Jin, namumula ang mukha. Pinaglalaruan niya ako ang sikreto ng mga bantay. Bakit nila sasabihin sa publiko? Ginawa lang nila iyon para mahuli ako. Yura. Ina, Tingnan mo, handa ko para sa iyo. Gusto mo ba? ina, ang dami nito. Hindi naman, kakabalik mo lang. Kulang pa ang mga damit at alahas, kaya marami akong binili. Gusto ko lahat ng mga ito. Kung gusto mo, bukas ay handaan para sa iyo. Gagawin kong masaya at espesyal. Ipapakita ko sa buong lungsod ang ganda ng anak ko. At kung gaano siya kagaling.
Halika. Songling Yue, hayaan mong magpakasaya ka muna. Bukas, mapapahiya ka sa harap ng lahat. Ginoo, kailangan ba talaga nating magtago? Ano ang ibig sabihin ng pagtatago? Nag-imbestiga kami. Napakatuso ng babaeng magnanakaw na yon. Nasa dilim kami. Mas makakapangalap ng ebidensya. Ang pamilya Chong, naghanda pa ng espesyal na salusalo para sa panganay na dalaga. Talagang mangya. Ano naman? Lumaki sa probinsya. Tiyak na hindi maganda ang mga kilos. Oo nga. Narinig ko pa na sakitin siya. Tiyak na mukhang payatot. Sa tingin ko, mas maganda pa ang pangalawang anak na hindi tunay. Pakilabas ang panganay na dalaga mula sa silangang silid. Ayan na, ayan na. Ang salusalo ngayon ay hindi pangkaraniwan. Ito ay para sa aking puso. At hiyas, si Yuir, na matagal nang may sakit. Nanirahan sa malayo para gumaling, at ngayon ay malusog na nakauwi. Espesyal na inihanda ang salusalong ito bilang pagbati. Pakilabas ang panganay na dalaga mula sa silangang silid. Sa wakas ay makikita na natin ang panganay na dalaga. Nga. Ang panganay na dalaga ng pamilya Zhong, napakaganda pala. Inga, tunay na panganay. Ang dating ay talagang iba. Prinsip, ang panganay na dalaga ng pamilya Zhong. Hindi ba napakaganda? Bulag ka ba? Kitang-kita ko, nagulat talaga ang prinsip kanina. Bukod sa pagkakaiba ng estado, ano ang kulang ka o kahit sa Yue? Mamaya, papahiyain ko siya sa harap ng lahat. Tingnan natin kung matatawa pa sila. Montag siyang. Ngayon ay salusalo para sa at ko. Espesyal akong naghanda ng regalo para sa at. Sa wakas ay hindi na nakapagpigil. Salamat sa regalo, bunso. Gusto mo ba ang regalo? Ang ating ama ay isang general. Ang ina ay sumama sa ama sa digmaan, hindi papahuli sa lalaki. Tiyak na tulad ng ina, bihasa sa parehong sining at armas. Kaya espesyal akong nagpagawa ng espada para sa at. Bagaman ako ay nag-aral ng martial arts mula pagkabata, mga pangunahing kaalaman lamang. Tiyak na hindi kasing galing ng ete, sana ay may turo mo sa akin. Magaling siyang magplano. Lahat sa bahay ng general ay marunong ng martial arts. Ngunit ako, ang panganay na anak na babae, ay walang alam. Hindi man lang makakapantay sa isang anak na hindi tunay. Gusto niyang mapahiya ako. Para siya ang magningning. Ete, hindi mo ba gusto ang regalo ko? Gusto ko, salamat sa pag-iisip, bunso. Ete, gusto mo bang subukan? TSK. Hindi pala madaling kalaban ang pangalawang anak ng general. Prinsep, ano sa tingin ninyo? Sa harap ng hamon ng pangalawang anak, magagalit kaya si Zhong na panganay na dalaga? Hindi. Bakit hindi? Hindi siya magagalit ngayon pero pagkatapos ay hindi na sigurado. Ang pangalawang dalaga ay may karamdaman, dalhin siya pabalik. Ama, nais lamang ng anak na patnubayan ng ete ang kanyang martial arts. Sakto ngayong narito ang mga bisita, at ito ay pagdiriwang para sa pag-uwi ng et. Ipakita natin sa lahat. Paano Montag? Kung nais ng kapatid na humingi ng payo bilang ate, hindi ako maaaring tumanggi. Yuir, may karamdaman ka, hindi mo kailangang pilitin. Yuir, huwag mong pilitin. Ikaf, Talagang kahit saan at kahit kailan ay kaya niyang umarte. Ginoo, sa palagay ninyo ay nagkakamali ba tayo? Ang Zhong na ate, mukhang talagang mahina. Ikaw. Ang iyong kalusugan, ang Zhong na ate ay may ganitong katayuan. Sa hinaharap ay tiyak na magiging legal na asawa. Kung sa hinaharap ay hindi makapag-anak, iyon ay makakaapekto sa pamilya. Ang ganitong mahinang kalusugan, sino ang mag-alok ng kasal sa kanya? Ate, kahit na legal na anak ka. Sa ganitong kalusugan, sinong pamilya ang magpapakasal sa iyo? Hindi ka ba nila itatakwil? Ete, hindi ko alam na ang iyong kalusugan ay kung ganito. Mas mabuting huwag na lang. Hindi na kailangan. Zui, Narito. payo lang, hindi ito magiging mahirap.
Kung gayon, kapatid, magsimula ka na. Ete, ano ang ibig mong sabihin? Hindi ba't humihingi ka ng payo? Kung hindi ka magpapakita, paano ko maipapayo ang iyong martial arts? Kung ang ate ay hindi marunong ng martial arts, malamang ay hindi niya maintindihan. Paano mo nalaman na hindi ko maintindihan? Hindi mo pa ako nakikita. Hindi mo ako kilala. Ngayon ay pamilyar ka na. Narito ang mga bisita, kapatid, magsimula ka na. Ang aming pamilya ng general, dapat tuparin ang sinabi. Pangalawang dalaga. Sige, ipapakita ko, hindi masama ang aking espada. Si Zhongling Yu ay isang taong walang alam. Kung sakaling mali ang payo, maling salita. Siya ang mapapahiya. Kung gayon, Shuang magpapakita ng kahihiyan sa harap ng mga nakatatanda. Ete, pakiusap na patnubayan mo ako. Sigurado ka bang gusto mong sabihin ko? Baka, wag na lang. Ha, alam ka una. Ang isang taong laging may sakit. Paano makakaintindi ng aking sining ng espada? Ngayon ay gustong magpalabo. Walang kabuluhan. Ngayon, kailangan kong sirain ang kanyang reputasyon. Ete, sabihin mo na. Ano ba ang masama? Ako ang mag-ayos. Maraming bisita dito, baka mas mabuting pagkatapos ng salusalo. Ete, kanina mo sinabing tuturuan mo ako sa harap ng mga nakatatanda. Kung hindi mo sasabihin ngayon, hindi ba tatawanan tayo? Kung ikaw ay nagmamalaki, paano na ang mukha ng aming pamilya? Sige, dahil gusto mong sabihin ko, sasabihin ko na. Pero pagkatapos kong sabihin, huwag kang magalit. Sabihin Montag lang, ate. Ang sining mo sa espada ay puno ng butas. Ete, hindi ka talaga marunong ng martial arts. Hindi mo maintindihan ang aking estilo. Bakit mo ako minamaliit? Ano ba yung sinasabi mo? Totoo lang ang sinasabi ko. Kanina, ayokong mapahiya ka kaya hindi ako nagsalita. Pero nakita kong handa kang tanggapin ang payo. Kaya diretsahan na ang sinabi ko. Kung alam ko lang na hindi mo matanggap ang katotohanan. Mas gugustuhin ko na lang na ako ang maipit. Kung sabi mo, may problema ang estilo ko. Sabihin mo na kung saan ako nagkamali. Baka hindi na lang, baka kasi. Sabihin Montag lang, ate, kaya ka o. Kung ganon, hindi na ako magpapakumbaba. Kung tuturuan, mas mabuting may demonstration. Ganito, ulitin mo ang iyong sining sa espada. At si Zui, ayon sa sasabihin ko, ay makikipaglaban sa iyo. Isang katulong lang, pagkatapos kong talunin siya, mapapahiya ka. Motsiang, kunin mo ang aking espada. Salamat sa pag-alala, ito na lang ang gagamitin ko. Zuli, atakehin mo ang kanyang binti. Kapatid, sa martial arts, ang pundasyon ang pinakamahalaga. Kung mahina ang binti, hindi tatagal. Tulungan ninyo siyang tumayo. Kapatid, okay ka lang ba? Kasalanan ko ito, dalhin ninyo siya pabalik. At tumawag ng doktor. Akala ko talaga, ang pangalawang anak ng Zhong family, ay magaling sa martial arts at edukasyon. Pero emgatsismas lang pala. Medyo mahina ang martial arts niya, at mas mahina ang ugali. Ilang bises siyang binigyan ng pagkakataon ng ete niya. Pero siya pa ang nang-api, hanggang sa siya ang napahiya. Ang ate, kahit inapi ng kapatid, ay nagmalasakit pa rin. Talagang may magandang ugali at klase. Ikay lang ako. Ang galing talaga ng ete, natuto ako sa'yo. Sobra naman ang papuri mo, pero mag-practice ka lang ng mabuti. Tiyak na magiging magaling ka rin. Montag siyang, tara na. Maganda lang ang samahan ng magkapatid, nagpa-practice lang sila. Mga simpleng laro lang, nakakahiya sa inyo. Oras na para kumain. Tara net kumain na tayo. Ang panganay na dalaga ng Angkanjong. Isang salita lang, na ayos na ang pangalawang dalaga. Hindi ko malaman kung marunong ba talaga siya ng martial arts. Malalaman din natin mamaya. Halika, dadalhin kita ng prinsipe para manood ng palabas. Ito hindi na natin sila susundan. Ong putong inang tu. Ito, Nayinas ako.
Ang kwarto ni Zhong na pangalawang dalaga. Prinsip, hindi mo naman siguro ibig sabihin na ito ang palabas na pinuntahan natin? Ano sa palagay mo, sino ang pinakagalit sa kanya ngayong nahiya siya? Siyempre ang panganay na dalaga ng Angkan Zhong. Kung hindi lang siya nakakulong ngayon sa kwarto, malamang nakalabas na, ito pa maghiganti. Hoy, Prinsipe, ang ibig mong sabihin ay, Palayasin natin ang mga bantay. gusto mo lang manood tapos ako ang pagbubuntunan? May mamamatay tao. Zeno? Zeno yun? Hindi pa nahuhuli ang taksil sa loob ng mansyon. At ito si Song Binshuang. Bigla na lang lumitaw, baka siya nga ang taksil. Ikalawang master, may isang mamamatay tao sa bakuran. Nakuha mo ba ang mamamatay tao? Hindi pa, hinahabol ng mga gwardiya. Nakalabas ang pangalawang dalaga. Mukhang papunta siya rito. Mukhang sinusubukan na naman tayo. Umuwi ka muna. Gusto kong mag-isa muna. Hindi ko na estorbo ang pag-fishing ng amo. Sige, umalis ka na. Opo. Tigil na, tigil na. Ta. Pangalawang kapatid. Ano nang nangyari sa'yo? Songling Yue. Ikaf. Ikaw ang dahilan kung bakit ako naging tsismis ng lahat. Pangalawang kapatid, hindi ko inaasahan na ganito ang mangyayari. Songling Yue, pareho lang tayong anak. Bakit ako pinabayaan ng ama, pero ikaw ang laging inaalagaan? Dapat ako ang bida ngayon. At ikaw ang nagpahiya sa akin sa lahat. Kaya gusto mong patayin ako at si ama. Oo, papatayin kita. Gusto kitang patayin. Makikita na ako ni ama. Ako na lang ang kanyang anak. Ngayon, tayo lang dalawa dito. Aksidente kang nalunod. Aksidente lang lahat ito, Ed. Huwag mo akong sisihin. Kung may sisihin ka, sarili mo ang sisihin mo. Mukhang hindi siya ang traitor. Gusto lang niya. Napansinin siya ni ama. Hindi niya gusto ang pagbagsak ng pamilya ng general. Kung ganun, oras na para gumanti ako. Naipit na sa sulok. Itong nagpapanggap na babaeng Zong. Gaganti na ba siya? Hindi mawala-walang lalaki. Hindi pwede. Halatang hinuhuli niya ako. Si Song Lingshuang, malamang siya rin ang nagdala dito. Ngayon, hindi ako dapat magkamali. Ang lamig ng tubig sa taglamig. Kung may sugat pa ako, malapit na akong mamatay kung mahulog. Kaya niya ba? Tulong! 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 Kaya niya pala. Jing Yuheng. Sinadya mo ba? Hindi pa gumagaling ang sugat mo, hinawakan mo pa. Inulungan kita. Pero gusto mo akong saktan? Grabe ka, Zong. Nga naman, kahit sarili niya. Kaya niyang saktan. Ako. Saludo. Ang sakit. Sinadya niyang hawakan ang sugat ko. Nagtetest pa siya. Ano? Nasaktan ba kita? Bakit ang putla mo? Ano pong sinasabi niyo? Wala po akong sugat. Natakot lang po ako. Salamat po sa pagligtas. Pero hindi po dapat magkahawak ang lalaki at babae. Pakibitawan niyo po ako. Hindi dapat magkahawak. Noon sa Black Cloud Village. Wala akong choice. Hindi ko naman sinasadya. Baka nagkakamali po kayo. Pakikuhaan niyo po ako. Pakikuhaan niyo po ako. May babaeng magnanakaw na nagkasugat sa akin at tumakas. Pero may marka ako sa lig niya. Kalmahan. Huwag siyang makahalata. Anong marka? Ano pong sinasabi niyo? Binibini. Hindi mo talaga alam? Ito ba yung sinasabi mong palabas? Panoorin siyang magligtas ng dalaga. Teka, hindi ba dapat? Subukin kung marunong ng martial arts si Binibining Zhong. Bakit siya pa ang nagligtas? Salamat sa pagligtas, Prince. Bakit niya ako niligtas? Hindi ba't gusto niyang makita ang kahinaan ko? Bakit ko siya niligtas? Para akong si Zhao Yu. Nabaliw na ba ako? Amo, bakit poso kang poso ko?
Halika't magpalit ka ng damit. Baka lumala ang sakit mo. Aalis muna ako. Prince, tunay kang lalaki. Hindi na kailangang bantayan siya palagi. Talaga? Mabuti naman. Hindi na ako kailangang magtago sa laming. Kung magpapatuloy pa to, bibili na lang ako ng kumot para magbalot. Kung ganon, si Binibining Zhong ay hindi yung babaeng magnanakaw na hinahanap natin. Hindi siya talaga. Hindi mo naman tiningnan ang league niya. Paano mo nasabi? Ang pagtingin sa leg ng babae ay hindi lang nakakasira ng reputasyon, kundi nakakainsulto rin. Ayaw kong gawin yon. Kahit hindi ko tiningnan, sigurado akong siya yon. Nahulog sa tubig pero hindi man lang kumilos, nanigas lang at lumubog. Halatang halata na ginawa lang niya yon para sa akin. May sugat siya. Kung ganong. Nasa kamay ni Binibining Zhong ang peking ebidensya. Kailangan nating kunin yon agad. Ang may gawa nito sa General ng North ay hindi ordinaryong tao. Kung hahayaan lang natin siya, malaki ang magiging problema. Kung nakakuha siya ng peking ebidensya, may alam siya. Kung handa siya, ipagpaliban muna natin ang usapin sa General. Bantayan lang natin siya ng malayo, huwag magpadalos-dalos. Prince, kanina, bakit mo niligtas si Binibining Zhong? Gusto mong malaman? Gusto. Umalis ka. Mali. Bilisan mo. Huwag mong sasabihin sa ama at ina ang nangyari kagabi. Ayokong mag-alala sila. Pero amo, alam na ng amo ang lahat. Pinagbawalan si Zhong Lengshuang. Sinasabing sa loob ng 2 araw, ipapadala siya sa probinsya para mag-isip. Amo, yung mga tao ng Prince ng Jin na nagbabantay sa labas. Umalis na. Mukhang hindi na niya ako pinaghihinalaan pansamantala. Nga pala amo, may isa pa akong magandang balita. Ito yung totem na pinapahanap mo, may lead na tayo. Ito ang family emblem ng mga yan. Ang ina ng third prince, ang yan consort, galing sa angkan na ito. Amo, lahat ng clue ay nakaturo sa third prince. Zia yung nag, Rantang Kazo SA General S Mansion. Hindi sigurado, marami pang katanungan dito. Yung third prince at ang yan residence. May kilos ba? Kakatanggap lang ng sulat mula sa tauhan natin. Lumabas daw ang asawa ni Chancellor Yan. Pumunta doon sa lugar na yun. Sigurado ka? Asawa ni Chancellor yan sa ganitong lugar? Omo, tingnan emo. Talagang asawa ni Chancellor yan. Nalaman ng mga tauhan natin na ang asawa ni Chancellor Yan. Madalas pala pumunta sa mall brothel na ito. Sobrang sikreto dito. Mukhang tia house sa labas, pero ibang mundo sa loob. Hindi basta-basta makakapasok ang ordinaryong tao. Salamat sa high-level token ni senior sister. Kung hindi talaga tayo makakapasok. Karamihan dito ay mga asawa ng mga opisyal. Pinagsasama-sama ang ganito karaming asawa ng opisyal, baka ang nasa likod nito. Gusto kontrolin ang mga opisyal sa pamamagitan ng mga asawa nila? Kung ganito nga, malaking gulo ang mangyayari sa korteng ito. 2 mahal na bisita. Pwede kayong pumili sa mga binata ngayon. Pwede rin akong sumama. Mahal na bisita, gusto mo itong isa? Akala ka UBA amo, hindi Montag trip ang ganito? O manhin mahal na bisita, wala pa siyang Master King ngayon. Baka kailangan pang maghintay, baka gusto mo na lang ng iba. Kasi, yung 7 bises sa isang gabi, talagang nakakapagod yun. Wala pa? Perfect. Siya talaga ang gusto ko. As ich talaga es ayang master, es avakas. Naamin ni Wang Dalong na ang third prince. Ang nag-utos sa kanya na isangkot ang General's Mansion. Kaya tayo, kailangan na ba nating mag-report sa Emperor? Sabi ni Wang Dalong. Hindi niya nakita mismo ang mga kausap niya, nagpakita lang ng token na simbolo ng third prince. Ganito kalaking kaso laban sa current general. Bakit ganoon na lang magpapakilala? Yung third prince at ang yan residence. May kakaiba ba ngayon? Wala namang kakaiba. Pero lumabas ang asawa ni Chancellor Yan ngayon. Pumunta sa Tia House na, Zina, secret investigate natin dati. Sabi mo, itong asawa ni Chancellor Yan. Mukhang matino at strikto sa publiko. Pero, sa likod ng mga tao, ganito pala ang trip.
Hinahanap na ni Prinsipe ang nasa laawan. Pumasok siya sa tea house. Pumasok talaga siya. Tiyak na nasa loob na siya. May hawak siyang high-class J token. Halatang hindi ito ang unang bisis niya. Marunong maglaro ang babaeng ito. Pasukan mo at tingnan mo kung ano ang gagawin niya. Ziga. Prinsip, misteryoso ang may-ari ng tea house na ito. Hanggang ngayon, hindi pa namin malaman. Bukod pa rito, lahat ng pumapasok, kailangang magpakita ng espesyal na jet token. Paano kayo nakapasok noon? Kami. Naglagay kami ng isang lalaking alila. Pero, hindi siya makakapunta ngayon. Ang mga babae sa loob, parang gutom na lobo. Masyadong matindi kagabi, nasugatan siya. Bukod pa rito, nakita siya ng mga tauhan natin kanina. May humahanap sa kanya. May isang babae raw na malaki ang bayad. Siya ang hinihingi. Ang taong iyon. Hindi kaya si GNG, Jong? Pumunta ka. Maghanda ka ng damit para sa akin. Ziga. Mahal na bisita, dumating na si Jikin na hiniling mo. Dumating nga. Pasok. Maganda ang katawan. Bakit may suot na maskara? Sa trabahong ito, baka natatakot makakilala. Kahit hindi ko balak gawin sa kanya, pero itong tao. Mas nahihiya pa sa akin. Bakit ka ganyan kaseryoso? Ikaw ba talaga si Ikinyu? Binibini, natatakot ka ba na hindi ako si Kinyo? Bakit? Iba ka sa nakasulat sa katalogo. Hindi ba dapat magduda? Sa tingin mo, iba ako sa katalogo. Saang bahagi? Sa tingin mo, hindi ako marunong sumayaw ng espada. O mahina ang katawan? O sa tingin mo, mas mababa sa 7 beses sa isang gabi? Ganoon ba kagaling si Ikinyu? Akala ko hindi ka nakapagpahinga kagabi, hindi ka na makakaya ngayon. Salamat sa pag-aalala. Mabuti ang pakiramdam ko. Ikaw naman, bakit may suot na belo? Parang unang beses mo sa ganitong lugar. Sinusubok ako nito. Kanina sa baba. Parang may nakatingin sa akin. Mukhang ito ang nasa likod. Nagdududa sa pagkatao ko. Nakabantay pa rin si Zui kay Ginang yan. Huwag dapat mahayag. Mula nang ipanganak ako, may peklat sa mukha. Sabi ng manghula, sino mang makakita ay magkakamalas. Mula noon, hindi na ako nagpapakita ng mukha. Ilang beses na akong pumunta rito, hindi ko pa rin maaya si Ginoo. Abala talaga si Ikinyu. Relax lang. Totoo pala ang babaeng ito, sa Black Cloud Fortress din noong nakaraan. Ganyan din siya kung mangakit. Anong ginagawa mo? Relax ka lang, babae. Hindi na ito unang beses mong pumunta dito. Alam mo na siguro kung anong mangyayari. Kanina pa siya mahiyain at nahihiya. Bakit ngayon parang apoy na? Baka nag-drugs. Anong nangyari sa'yo, babae? Huwag kang gumamit ng ganyang gamot na kakasama sa katawan. Palitan na lang kita ng iba, magpahinga ka na lang. Anong gamot? Hindi mo alam? Ano ito ngayon? Soft tendon powder o laxative? Si Jing Yuheng ito. Talagang hindi mawala-wala. Lumakas ang takbuhan mo, babae. Mukhang natuto na ang prinsipe. Anong ingay? Kinyu, nasa loop KBA? Magtulungan tayo. Sumigaw ka ng ilang beses. Anong isisigaw? Hindi mo alam? Noong gabing iyon, ikaw. Kinyu, anong nangyari? Papasok na ako. Ginoo, gutom ka ba? Bakit ang hina ng lakas? Sabi nila magaling ka, kaya ikaw ang pinili ko. Nag-antay pa ako sa iyo buong gabi. Kung gusto mo, uminom ka ng gamot.
May nagmamatsyag sa kaliwang bintana, may maliit na butas. Ang may-ari ng tea house na ito, sobrang maingat. Kahit nasa kwarto na, may nagbabantay pa rin. Kung inom ako ng gamot o hindi, malalaman mo rin mamaya. Huwag kang mag-alala, hindi kita sasaktan. Anong gagawin natin ngayon? Anong ginagawa mo? Kung titigil ako ngayon, parang hindi ako magaling. Okay lang ba talaga siya? Kahit hindi mabigat ang sipa ko. Pero sabi ng ate ko, maselan daw ito. Okay lang ako. Hindi ka naman dito pumunta para kay Kinyo, di ba? Kung hindi ako nagkakamali, sumunod siya kay Madam Yan. Siyempre naman, kung hindi ka nakialam, matagal na sana ako. Anong matagal na? Mas magaling ako kay Kinyo ng 100 beses. Kung gusto mo, ako na lang. Sino bang may gusto? Huwag kang gumalaw, may iba pa. Sa susunod na magsinungaling ka, Sa susunod, itago mo rin ang tenga mo. Kinyo, ano ba ito? ang kama ay nasira ng bisita sa loob. Naku, bakit dumudugo ang tainga mo? Kaninong asawa ito? Ang tapang naman. Kung hindi lang ito patuloy na umuuga, hindi sana madaling gumuho ang kortina. Itong lalaking ito, gustong ibaling pa sa akin ang kasalanan. Hindi ako nasisiyahan kay Kinyo, ang pangit ng kanyang teknik. Sabi pa 7 beses sa isang gabi, isa nga lang hindi pa kaya. Palitan mo na agad ito. Paumanhin po, bisita, kasalanan namin ang nangyari ngayon. Pero sa lakas mo, wala sigurong makakasabay sa iyo. Ikaw na kaya. Paumanhin po, bisita, hindi ako karapat-dapat. Nakabarikada na ang bintana, umalis na siya. Ang dami mong diskarte, talagang hindi mo mahuhulaan. Lumabas muna tayo. Ang gamit ni Wang Dalong. Kinuha mo, di ba? Paano niya nalaman? Ano ang sinasabi mo? Huwag kang magkaila. Alam kong ikaw ito. Magtutulungan ba tayo? Parehong layunin naman tayo. Makipagsabuatan kay Jin Yuheng. Maaari tayong makakuha ng karagdagang impormasyon mula sa kanya. Ngunit ito ay may kinalaman sa buhay ng lahat sa General's Mansion. Kailangan nating maging mas maingat. Pag-isipan mo muna, balikan mo na lang ako kapag nakapagdesisyon ka. Itong pagkakataong ito, sa susunod na lang tayo magtutuos. Young Master, mula nang bumalik kayo mula sa tea house, patuloy kayong ngumingiti habang tinitingnan ang hairpin na ito. Nakakakilabot nga, baka naman. Naiibigan mo ang may-ari ng hairpin na ito? Kalokohan. Mabuti naman kung hindi. Sa palagay ko, si Miss Zhong ay parang hindi interesado sa inyo. Masyado kang walang magawa. Tumakbo ka ng 100 milya na may daladalang mabigat. 100? Ah, Hindi interesado sa akin. Nangungulit sa akin habang naliligo. Hindi interesado. Nagpapakita ng interes sa akin. Master, napakahirap ng araw ko ngayon. Ang asawa ni Chancellor Yan ay sobrang malibog, hindi ko kayang panoorin. Wala rin akong nakuha na impormasyon. Maaaring nalinlang tayo, ang tunay na nasa likod nito. Ay maaaring walang kinalaman sa Third Prince at Chancellor Yan. O nga pala. Ito ang nakuha ko ng palihim akong pumunta sa itaas, sa kwarto. Sayang, mahigpit ang seguridad. Isa lang ito ang nakuha ko. Ang tela at sinulid ng pabango. At ang mga pampalasa ay mga karaniwang bagay lamang. Ito lang ang mga disenyo sa ibabaw ay medyo kakaiba. Karaniwan, ang mga disenyo sa tela ay simetriko at magkapares. Ngunit ang mga ito ay walang anumang pattern. Nakita mo na ba ang mga gawa ni Tita Lin? Bawat buwan, dinadala ni Tita Lin ang kanyang mga gawa sa Shuyu Pavilion para ibenta. Hindi ko rin napansin. Gusto mo ba na kumuha ako ng ilang layon? Huwag, baka mas lalo tayong mahuli. Kung siya talaga ang traidor, tiyak na makikipag-ugnayan siya sa mga tao sa labas. Kahit hindi siya mismo ang pumunta, magpapaabot siya ng mensahe. Sa pamamagitan ng iba. Kaya nga,
Ang pagbebenta ni Tita Lynn ng kanyang mga gawa bawat buwan ay nagiging kahina-hinala. Pakitingnan mo kung kailan siya ulit magbebenta ng kanyang mga gawa. Nanay, paano pumasok sa bahay si Tita Lynn noon? Yuir, pinaghihinalaan mo ba si Tita Lynn? Noon, matapos talunin ni tatay ang mga sundalo ng Liao, naghandog ang pamahalaan ng piging para sa buong hukbo. Masayang nakipag-usap si tatay sa lahat. At pagkatapos malasing, natulog siya sa isang restaurant. Kinabukasan, kumalat ang balita na may relasyon siya sa isang babae. Ang babaeng iyon ay si Tita Lynn. Kahit na hindi malala ni tatay ang nangyari dahil sa pagkalasing at hindi niya mapatunayan, patuloy niyang pinaninindigan na siya ay inosente. At ako ay naniniwala sa kanya. Bakit nandoon si Tita Lynn? Sabi niya, pumunta siya para bisitahin ang kamag-anak, pero hindi niya ito nakita. Kaya nanatili siya sa restaurant. Nang gabing iyon, habang papunta sa kanyang kwarto, ay nasalubong siya ni tatay. Nanay, hindi ba't parang napaka-coincidental ng lahat ng ito? Hindi naman ito maaring ipagkalat, kaya walang nagsiyasat ng mabuti. Baka. Nagplano lang siya kay tatay para makapasok sa bahay at mabuhay ng maginhawa. Pero bakit hindi siya nasikap na makuha ang atensyon ni tatay sa loob ng maraming taon? Ano ang pakay niya sa pagpasok sa bahay? Nanay, kailangan pa nating siya sa atin ito. Marami talagang kahina-hinala dito. Papayagan ko ang tatay mo na magpadala ng tao. Para siya sa atin ang kanyang pinagmulan. Umalis na si Tita Lynn sa bahay. Nanay, uwi muna ako. Kapag may nalaman ako, sasabihin ko sa iyo. Pumunta siya sa Zuyo Pavilion. Oh, pero si Tita Lynn ay nagbenta lang ng kanyang mga gawa sa may-ari at kumuha ng bagong sinulid at tela, tapos umuwi na. Walang naging kakaiba. Ang mga ito ay walang pagkakatulad sa kakaibang disenyo ng pabango. Puro karaniwang disenyo lang. At nang bilhin ko ang lahat ng kanyang mga gawa, wala ring reaksyon si Madam Lynn. Mali kaya ang pinaghihinalaan natin? Walang problema ang mga bordang ito. May iba pa bang kakaiba? May isang bagay, hindi ko alam kung kakaiba ba ito. Nang ibenta ni Madam Lynn ang mga borda sa may-ari ng tindahan, kasama ang pambalot na tela ang ibinigay niya. Pero nang bigyan siya ng may-ari ng sinulid at tela, hindi ang orihinal na tela ang ibinigay, kundi bago. Mukhang walang problema talaga ang mga bordang ito. Ang may problema ay ang tela na pambalot ng mga borda. Titingnan ko kung anong kalokohan ang meron sa Zuyo Pavilion. Mukhang mas makapal ang telang ito. Dalawang telang pinagdikit pala ito. Mukhang nasa pagitan nito ang itinago. Pero naikuha na, malamang noong una pa. Ang papel na may tatak ng ama, ganito rin ang paraan. Naipadala ni Madam Lynn sa labas ng mansyon. Kumusta na ang plano? Nakuha na ng ating mga tao ang ina ni Wang Dalong. Matibay na niyang sinisisi ang ikatlong prinsip. Hindi magtatagal, ang General's Mansion at ang ikatlong prinsip ay magiging magkalaban at mawawalan ng suporta ang prinsip. Hindi na siya makakaupo sa trono. Siya kaya ang tunay na mastermind. Magaling kung hindi lang nakuha ang liham na iyon. Matagumpay na sana ang ating plano. Sino siya? Basta, gusto ko lang siyang mamatay, opo, aking Panginoon. Gagawin ko ang lahat. Malapit ko nang mahanap ang salarin. Zeno? Sinong nandiyan? Guvat iya. Habulin. Bilisan niyo. Hindi mabuti, anak. Nagdismiss si Binibining Jong at pumunta sa Zuyo Pavilion. Ngayon ay hinahabol siya ng mga guwardiya. Hindi. Hindi siya masasaktan. Ako ito. Bakit mo ginawa mag-isa ang mapanganib na bagay na ito? Hindi ba't sinabi ko na pwede tayong magtulungan? Matutulungan kita. Nag-aalala siya sa akin. Ang panganay na anak ay maaaring makatulong sa buring ito. Nasaan na ang pagiging mahina mo? Anong ginagawa mo? Ganyan ang sugat mo sa binti, makakalakad ka pa ba? Saan mo ako dadalhin? Palasyo ng Jin.
Okay, huwag mong basain ito sa mga susunod na araw. Kaya dinala mo ako rito. Para lang kapalan ang sugat ko sa binti. Natatakot ako na pag-uwi mo, hindi ka magpapadoktor. Nagte-testing ba siya? O alam na niya? Kung alam na niya, bakit hindi niya ako kinonfronta? Ang cute niya pala kapag ganito. Pero kung malaman niyang matagal ko nang alam ang totoong siya, at pinapanood ko lang siyang magpanggap, siguradong magagalit siya ng sobra. Anong nalaman mo ngayong gabi? Bakit ang dami nilang naghahabol sa'yo? Nalaman ko kung sino ang tunay na may sala sa pagkawasak ng pamilya ng general. Sayang lang, hindi ko nakita ang mukha niya. Ang alam ko lang, may connection siya sa may-ari ng Waving Feather Pavilion. Dati kong tauhan ang nakatuklas na ang may-ari ng Waving Feather Pavilion ay madalas pumunta sa tea house na yon. Hinala ko, iyon din ang taong sinasabi mong may sala. Iisang tao lang sila. Kailangan ko siyang mahanap agad. Tutulungan kita. Bakit mo ginagawa mag-isa ang ganitong mapanganib na bagay? Hindi ba't sinabi ko na? Pwede tayong magtulungan. Pwede kitang tulungan. Baka naman. Gusto mo ako. Dapat ayaw ko sa kanya. Pero bakit parang gusto kong lumapit? At kahit makita ko lang siya, bigla akong sumasaya. Ito ba ang pag-ibig? Mukhang nagkamali ako. Sabi ng ate ko, kapag may duda, mas mabuting linawin para gumaan ang loob. Pero ngayong nalaman ko na ang sagot, bakit mas? Masama ang pakiramdam ko kaysa dati. Medyo. Ano? Sabi ko. Medyo gusto kita. Medyo. Ikaw. May konti ka bang gusto sa akin? Hindi ko alam. Prinz, nalaman ka una. Tuloy lang kayo. Mukhang magkakaroon na tayo ng prinsesa. Pana. Yesad, Prince, nalaman mo na ba kung sino ang gumagamit ng ganitong pana? Baka mahanap din natin ang nasa likod nito. Paano mo nalaman na ganitong pana ang ginamit ng nasa likod? Ito ang pana na pumatay sa buong pamilya natin sa nakaraang buhay. Sa buhay na ito, hindi inasahan ng taong nasa likod ng mga pangyayari. Naagawin ko ng maaga ang peking ebidensya para masira ang plano nila. Ayon sa kanilang plano, ang mga sandatang ito ay tiyak na nakahanda na. Ang makakapag-imbak ng maraming sandata ay tiyak na isang taong may mataas na posisyon at kapangyarihan. Siya ang pinakaangkop na magsiyasat nito. Ang prinsipe ay kailangan lamang magsiyasat. Ang iba pa, wala na akong masasabi. Huwag kang mag-alala. Tiyak na tutulungan kitang mahanap ang taong nasa likod nito. Huwag kang mag-alala. Tiyak na tutulungan kitang mahanap ang taong nasa likod nito. Amo, ngayon ay pista ng mga parol. May balita na sa paligsahan. May isang lotus parol na gawa mismo ni Master He. Napakaganda nito. Tara sumama tayo para makiisa sa saya. Ito, Amo, mula nang tayo'y bumalik sa kabisera, hindi pa tayo nakakapaglibot sa labas. sige na nga. Tara na. Ang Zaya. Si Zui, siya mismo ang nagsabing gusto niyang pumunta sa pista ng mga parol. Pero ngayon ay nawawala na siya. Paumanhin ako. Ikaw pala? Ano, ang prinsipe ba ay hindi pwedeng pumunta sa pista ng mga parol? Hindi ko alam na ang prinsipe ay may ganitong hilig. Ako. Kung hindi sinabi ni Xiaoyu na nakita siya rito, hindi ako pupunta sa isang lugar na napakaingay. Hala. Gusto niyo bang agawin ang parol ko? Hindi. Hoy, munting kapatid. Sino ang walang takot na gustong agawin ang parol ng anak ko? Takbo na. Si Binibining Zong ay hinila ako sa buong daan. At nakita pa ng maraming tao. Baka masira na ang aking reputasyon, Binibining Zong. Hindi mo ba ako dapat bigyan ng paliwanag? Anong paliwanag? Hindi ka naman lumaban. Ikaw, Kahapon ay sinabi mong gusto mo siya, ngayon ay humihingi ka ng paliwanag sa akin.
Ang prinsipe ng Jin ay talagang maraming pag-ibig. Binibining Zong, dapat mong panagutan ako. Ang prinsipe ay laging ganyan, maraming pag-ibig sa lahat. Maliban sa iyo, prinsipe, ano pa ang mayroon sa iba? Naku, nakalimutan ko ang kanyang kasalukuyang pagkakakilanlan. Kung ngayon ko sasabihin na matagal ko nang alam ang kanyang lihim, baka takasan niya ako. Iefi, kahapon ay sinabi ng prinsipe. Muntik na, halos mabuko ang pagkakakilanlan. Ang prinsipe? Anong nangyari kahapon? Kahapon. Nakita ko ang prinsipe at isang babae sa gubat. Nag-aaway. Ay. Nakita mo. Bakit? Mahirap bang sabihin ng prinsipe? Siya. Siya ang taong gusto ko. Pasensya na sa abala, sana'y patawarin mo ako, Binibining Zong. Kung gusto niyang laruin itong role-playing game, hanggang ngayon ay ayaw pa rin magpakilala. Wala akong magagawa kundi samahan siya. Maaga na, hindi na kita abalahin. Hala. Bakit umalis ng gali si Binibining Zong? Bakit ka nandito? May balita mula sa palasyo. Handa nang humingi ng basbas sa emperador ang ikatlong prinsip. Ang pinag-usapan ay si Binibining Zong. Ano? Siya ang taong gusto ko. Ako mismo, gamit ang dalawang pagkatao. Nilinlang ko si Jin Yuheng ngayon. Nahulog siya sa isa sa kanila at nasasaktan ako. Ngunit kung pareho niyang pinapansin, masama rin ang loob ko. Bakit ako nagkakaroon ng ganitong kaisipan? Baka nagugustuhan ko na siya. Imposible, paano ko siya magugustuhan? Ay naku, may problema ang utak ko, tama. Tama. Sino yan? Ang ganda. Sino nagdala ng lotus lantern na ito? Baka si Zuyi. Amo, bakit ang laki ng mga mata mong namumugto? Baka kagabi hindi ako makatulog ng maayos. Amo, gusto ko sanang tulungan kang manalo kagabi. SA Lotus Lantern ni Master He, pero, muntik na. Nanalo ang isang lalaking nakamaskara. Lotus lantern. Oo. Nanalo siya sa lantern, siguradong para sa minamahal. Sabi nila, ang mananalo sa lantern ni Master He ay tiyak na magiging maligaya sa minamahal, ang romantiko. Ang Lotus Lantern ni Master He, bakit nandito? Kung sasabihin kong nakita ko lang sa daan, maniniwala ka ba? Baka ang prinsip ng Jin, kagabi pa kayo. Huwag kang magsalita ng walang basehan. May galing sa palasyo para sa inyo. Hinihiling po kayong pumunta sa harapan agad. Nakuha ko na. Mauna ka na. Opo. Ginoo, narito na po ang inyong lingkod. Pakibasa na lamang po ang kautusan. Mukhang may kinalaman ito sa akin. Sa ngalan ng langit at ng emperador, ito ang kautusan. Hala, ito pala ang kautusan ng pag-aasawa. Kanino ako ipapakasal ng emperador? Ano ang mangyayari kung tumanggi ako? Maaaring madamay ang aking pamilya. Parehong-pareho din kung tatakas ako. Baka pwede akong magpanggap na patay para makalaya. Ngayon ay ipinagkakaloob ang kasal sa prinsip ng Jin, upang pagtibayin ang pagkakaibigan ng ating mga angkan. Ang ministro ng seremonya ang magtatakda ng araw para sa paghahanda ng kasal. Ito ang kautusan. Siya pala.
Tinatanggap ko po ang kautusan at nagpapasalamat. Yuir, kung gusto mo, handa kaming magbigay ng dowry at samahan ka sa iyong kasal. Kung ayaw mo, tutulungan kita ng iyong ama na tumanggi sa kautusan. Ama, huwag kayong mag-alala, ama at ina. Alam ko ang gagawin ko. Ang sarap ng pakiramdam na may nag-aalaga sa iyo. Kailangan kong maghanap ng lugar para ilagay ang lamparang lotus. Mas epektibo pa ito kaysa manalangin kay Cupid. Sino? Ako. Ang aga naman ng pagbisita mo, prinsipe. May kailangan ka ba? Tungkol sa kasal, payag ka ba? Ako ang humiling ng kautusan sa palasyo kagabi ng biglaan. Kung ayaw mo, hindi kita pipilitin. Ayaw mo ba? Hindi naman sa ayaw ko, pero hindi naman tayo masyadong nagkakilala, prinsipe. Wala tayong masyadong pagkakakilanlan. May sasabihin ako sa iyo ng harapan. CJ. Kaya. Alam mo na pala mula pa noong una ang totoo kong pagkatao. Bakit hindi mo sinabi sa akin noon? Natatakot ako. Natatakot akong baka umalis ka sa akin dahil sa mga dahilang hindi ko alam. Hindi ko alam kung bakit. Pasensya na. Ako dahil dito, hindi ako makatulog. Ano? Jin Yuheng, tinanong mo ako kung payag ba akong pakasalan ka? Ako. Payag. Jiao, hintayin mo ang aking panliligaw. Jiao Minyu. Jiao noong siya ay nagdadalaga. Ang palayang na ibinigay sa akin ng aking ama. Ang taong ito ay nakarinig ng maraming bagay. Ang huling taong nakarinig, nahuli na ba? Hindi, ang taong iyon ay may mataas na kasanayan sa martial arts. Ang mga taong ipinadala natin. Lahat ay namatay. Isang grupo ng mga walang kwenta. Kamusta na ang General S. Mansion kamakailan? May mensahe si Auntie Lin, humingi ng kamay sa Emperador ang Prince Jin, para sa anak na babae ng General's Mansion. Ang kautos-an ni Zhongling Yue. Ang General's Mansion ay may mataas na kapangyarihan. Hindi ito dapat mapunta sa iba. Maghanda ng karwahe, pupunta ako sa Prince Jin Mansion. Sabihin mo. Gusto kong batiin siya sa kanyang magandang kapalaran. Halika Yuheng, dapat tayong uminom ng maaming baso ngayon. Pagkatapos mong magkaroon ng asawa, hindi ka na makakapagpakasaya ng ganito. Ziga. Halika, halika't makilala mo ang anak ni Prince Jin. Ano sa palagay mo Yuheng, ang dalawang dalaga? Kamusta ang pagtugtog ng kantang ito? Ano sa palagay mo, Your Highness? Napakaganda, kung gusto mo. Ipapadala ko sa iyo sa Prince Jin Mansion kahit masakit sa akin. Hindi na kailangan, salamat sa iyong kabutihan, Your Highness. Yuheng, nalasing ka na ba? Alagaan na mabuti ang anak ng prinsipe. Oo. Anak ng prinsipe, nalasing ka na ba? Miss Zong, nalasing ang anak ng prinsep sa bahay ng second prince. Pinapunta ka roon. Sige, alam ko na, pupunta na ako. Master, may daya ito.
Hindi pa kayo ikakasal ng anak ng prinsep. Paano kanila tatawagin para sunduin siya? At Kayat Totaman. Hindi nila ipapadala ang isang taong hindi kilala para magbalita. Mukhang may magandang palabas ngayong gabi kung hindi ako pupunta. Hindi ba nila maipapalabas ang kanilang palabas? Master, ano ang gusto nilang gawin sa iyo? Depende kung sino talaga ang nag-anyaya sa akin. Hindi ba iyon ang punto? Zui, hanapin mo muna kung nasaan siya. Oo. Your Highness. Miss Jong, ang gabi na. Bakit ka pumunta dito, Miss Jong? Hinahanap mo ba si Yuheng? Kanina sa piging ay uminom siya ng maaming alak. Dapat nagpapahinga siya ngayon. Dalhin kita sa kanya. Miss Song, Sige, salamat Your Highness. kasalanan ko. Naisip ko ang magandang balita. Pinainom ko si Yuheng ng maaming baso. Kanina lang. Pinauwi ko na ang mga mananayaw sa palasyo para samahan si Yuheng na magpahinga. Pero hanggang ngayon ay hindi pa rin sila bumabalik. Kanina lang ay napakaganda ng sayaw ng mga mananayaw. At pinuri pa ni Yuheng. Baka naman. Ano? Huwag kang mag-alala, binibining Zhong. Sa katayuan mo, kahit isang prinsip ay maaari mong pakasalan. Kung si Yuheng ay magtaksil sa iyo ngayon, agad akong hihingi ng pahintulo sa emperador para kanselahin ang kasal ninyo. Kung gusto mo, ang posisyon bilang prinsesa ko ay maaari ring. Hindi na kailangan. Salamat sa kabutihan ng inyong kamahalan. Kapag nakita mo na mismo na siya ay nagkakagulo sa loob, hindi ka ba luluhod at hahalik sa akin? Kung hindi kayo masusuklam, kami pong magkapatid, ay handang maglingkod sa inyo. Huwag kang malungkot, binibini. Normal lang ang maaming asawa. Anong malungkot? Ikaw, pangalawang prinsipe. Baka malabo na ang mata mo. Ano? Ay, punong prinsip. Sinusumpa ko, wala akong ginawa. Sila mismo ang nagsabi na nahuhumaling sila sa akin. Mukhang malaki ang charm ng mga tauhan ko. Sa loob lang ng ilang sandali, 2 dalaga ang nahumaling. Yuheng, bakit? Bakit ka nandito? Akala ka o hindi ka lumabas? Masarap ang mga merienda sa palasyo mo. Nagpahanda ako ng isa pa. Balak ko sanang dalhin sa bahay mo, pero nagkataon na nagkita tayo dito. May nagpunta lang sa akin kanina at sinabing lasing ka na. At hiniling na dalhin kita pabalik. Nagkataon lang na nakasalubong ko ang kamahalan. Mabait ang kamahalan at dinala ako dito para hanapin ka. Ganoon ba? Nagkataon lang na nakasalubong ko si Binibining Zhong. Madilim kasi, kaya nagkamali ako ng pagkakilala. Muntik na nga magkaroon ng hindi pagkakaunawaan. Ngayong nakita na ni Binibining Zhong si Yuheng, hindi ko na kayo abalahin. Balita ko, hinangaan mo raw ang sayaw nila. Ano ba? Ang sinayaw nila, Ay naku, nagkakamali ka, prinsesa. Ang humanga sa kanila ay ang pangalawang prinsip, hindi ang aming punong prinsip. Si Zhao Yu sa wakas ay nagsalita rin ng matino. ano ba ang sinisigaw mo? Pasensya na po, alis na ako. Sage, umalis ka na. Umuwi na tayo. Visit, nagloko PASA akin. Mukhang hindi ubra ang pag-away sa kanila. Sabihin mo kay Tialin na maghanap siya ng paraan para dalhin si Zhong Zion sa likod ng bundok. Naiinggit ka ba? Nagtatanong lang ako ng may basehan. Yun ang sinabi sa akin ng pangalawang prinsipe. Hindi nagkaila si Jiao Jiao, mukhang. Talagang naiinggit ka. Pag-usapan natin ang seryosong bagay. Yung araw na ginawa ko noong nakaraan, may balita na ba? May konting leads na, ayon sa aking mga tauhan.
May nakakita ng katulad na araw sa Xuanhu. Xuanhu. Sagana sa Iron or ang lugar na yon at madalas dumadaan doon ang pangalawang prinsip tuwing nagsasagawa ng inspeksyon sa timog para sa emperador. Mukhang may problema ang pangalawang prinsipe. May taong patuloy na nagsisira ng relasyon ng pangatlong prinsipe at ng pamilya ng general. Kung may mangyari sa pangatlong prinsipe, siya ang pinakamalaking makikinabang. Pero kung siya ang mastermind, bakit pa niya? Gustong lipulin ang pamilya ng general? Seryosong usapan ito. Kumain ka muna ng merienda, huwag kang mag-alala, nandito ako. Masarap ba? Hating gabi na, umuwi ka na. Babali ako sa susunod. Nahawakan ba ng labi ko ang kanyang daliri? Siguro hindi. Amo, bakit ang pula ng mukha mo? Siguro mainit lang. Nasaan si Ayon? Hindi ba day off ngayon sa paaralan? Tanghali na, bakit hindi pa siya umuwi? Titingnan ko sa paaralan. Esan, UER. Nalaman na ang pinagmulan ni Madam Lin. ano ang nalaman mo, Ina? Dati si Yang. Yaya ng pangalawang prinsip. Kung ganoon, tauhan siya ng pangalawang prinsipe. Kaya ang mastermind ay ang pangalawang prinsipe. Pero hindi ko maintindihan kung bakit niya gustong lipulin ang pamilya ng general. Ako at ang iyong ama ang bahala dito. Malapit ka nang ikasal. Huwag mo nang pakialaman ang mga ito. Huwag mong isiping hindi ko alam ang plano mo at ni ama. Gusto niyong maagang maikasal ako dahil ang kasalanan ay hindi aabot sa babaeng napangasawa ng iba. Di ba? Kung naiintindihan mo, dapat mong sundin ang iyong ama at ina. Kung sakaling mangyari iyon, kahit papaano ay mapoprotektahan ka. Basta't mahuli ang mastermind. Ligtas ang lahat ng miyembro ng pamilya ng general. Ina, may itinatago ba kayo sa akin? Ziyun. Siya ang ikaapat na prinsip. Siyon pala ang ikaapat na prinsipe. Akala ko walang nakakaalam ng sikretong ito. Pero nalaman ng ikalawang prinsip. Kaya pala niya gustong wasakin ang bahay ng general. Amo, may problema. May gumamit ng pangalan mo. Lalo na nakaalis ko ng buto. Ano? E di baguhin natin ang plano. Basta, gusto ko lang siyang mamatay. Delikado. May panganib kayo yun. Ibigay mo ang peking ebidensyang ito kay Jinyuhen. Sabihin mo kung agad sa kasyo. Opo. Sa buhay na ito, naagaw ko ng maaga ang peking ebidensya. Kaya nagdesisyon ang ikalawang prinsipe na patayin na lang si Yun. Hindi ko nahahayaang mangyari muli ang trahedya ng nakaraan. Yun, tibayan mo. Paparating na si ate. Tumigil ka na? Sino pa ba ang asahan mong magliligtas sa'yo? Sino BA talaga kayo? Bakit niyo ako gustong patayin? Ako. Ikalawang prinsipe, wala tayong away. Bakit mo ako gustong patayin? Segs, sasabihin ko sa'yo, dahil anak ka ng Rina, ang ikaapat na prinsip na dapat ay namatay na. Habang buhay ka, hindi ko kailanman makakamtan ang trono. Kaya kailangan mong mamatay. Zugot. Tari Nene 8. Eke, huwag kang matakot. Poprotektahan ka namin. Hindi ko na kayo makikita. Zino yan? Ikaw, Zhong Lingyue. Anong ginagawa mo rito? Hindi ba't mahina ka at hingal ka agad sa ilang hakbang lang? Yun, kumusta ka? Patay NAAKO. Bakit nandito SI8? Kahit marunong ka ng martial arts ngayon,
Mamamatay ka rin dito. Atake! 8. Ingat. Ataka OBA talaga, tu? Paano? Paano ka naging napakalakas? Amo. Ano kayo umalis niyo? Opo. 8. Ginoo, kung mananatili ka, magiging pabigat ka lang sa amo. Huwag mo na siyang istorbohin. Alis na. Prinsipe ako. Hindi mo ako pwedeng patayin. Pagpatay sa akin ay may parusang pagpugot ng ulo. Ang ikalawang prinsipe ay naglakbay patimog, pribadong nag-recruit ng mga sundalo, saksuan. Malawakang pagmimina ng bakal, pribadong paggawa ng mga armas. Paano mo nalaman? Hindi lang yan, ang peking ebidensya mo ay kinuha ko. Ngayon, ang liham na iyon at ang ebidensya ng pribadong paggawa mo ng armas ay naibigay na ni Jin Yuheng sa emperador. Kahit ngayon ko palang kitang patayin, walang problema. Putangina Montag. Ano? Ngayon ramdam mo rin ang desperasyong to. Ngayon, ipaghihiganti ko ang pamilya ng general. Mabilis, umalis ka na, Prinsep. Jin Yuheng. Ayos ka lang ba, Jin Yuheng? Jin Yuheng. Huwag kang umiyak. Hindi ka tinamaan ng palaso. May suot kang baluti sa loob. Mabuti. Una, bulaklak na Sagana. Ang init. Pangalawa, gintot perang Sagana. Tingnan mong mabuti, Commander, ang fugitive na sinasabi ko sa'yo. Kamukha ba? Siya ang taong mahal ko. Pangatlo, mag-asawang masaya. Jiao Jiao, hintayin mo ang pamamanhikan ko. Pang-10, kasaganaan at kaligayahan. Jin Yuheng. Sinadya mo to, di ba? Yuko. Madaming anak. Tapos na ang seremonya. Titingnan ko kung ano talaga ang ibinigay sa akin ni nanay. Na ngayong gabi ko lang pwedeng tingnan. Bakit ganito ang ipinakita sa akin ni nanay? Anong tinitignan mo kanina? Wala. Talaga? Tingnan ko. Nagtingin-tingin lang ako. Kung gayon, simulan natin sa unang pahina.